Ang tunay na kaibigan, hindi ka iiwanan. Pero yung nangyari sa'yo, na-aksidente kayo, yung ibang tao nagawa niyang tulungan, pero ikaw parang pinabayaan. Nangyari, na nasa ospital ako hanggang sa naoperahan po ako, sabi ko sa kanya, pre, yung PhilHealth ko na lang gagamitin ko dahil alam ko may problema ka eh. Kumbaga may babayaran ka doon sa napatay mo, may babayaran ka pa ron doon sa nabangga mong jeep. So may napatay siya na ano? Meron po. So anong gusto mo mangyari ngayon since lumapit ka dito sa aming tanggapan? Gusto ko lang po sir kasi katulad po nito, ito po, hindi po gumagaling, nagkaroon ng infection, sir. So panibagong gustusin? Hindi ko po alam kung saan ko po mahagilap yung Okay. panggastos. Ito lang po, masama po sir. Ngayon, trabaho ko lang po, extra lang ngayon kasi nawalan din po ako ng steady na trabaho. Kaya ito na lang ang ano ko siguro. Pag nakabalik ako sa steady na trabaho ko, sige po, tutulong po ako. Hindi, Iniwanan sir, po kasi yung problema dito, sir, ay meron siyang agaran na kailangan pong gastusin. Kailangan po ito meron po operahan ulit. Ang dahilan po na naging aksidente ay dahil po sa inyo, hindi po pwede na sabihin na tutulong lang kayo. Kasi kung ganun, ay baka abutin pa niya, nailapit pa niya dun sa ating kapulisan kung sakali naman na hindi po kayo magkasundo na maayos. Lumapit po ako sa bitag para ireklamo po ang aking kumpare na si Alexis Supano. Nireklamo ko po siya kasi siya po yung driver na aksidente po kami. Ngayon, hindi po niya ako tinulungan, pinabayaan po niya ako. Bale, nagpasama siya sa akin na sunduin yung jowa niya doon sa Baguio. Ngayon, bago pa lang po kami pumunta ng Baguio, dahil nga galing kaming gig, nakainom din kahit papano. Sinabihan ko na siya, sabi ko sa kanya, pre, gilid mo, babantayan kita kahit isang oras tulog ka. Pero sabi niya, wala ka bang bilib sa akin? Nagtuloy-tuloy kami hanggang sa nasundo namin yung jowa niya. Kumbaga naging kampante na ako na walang mangyayari sa aming masama hanggang sa nakatulog ako. Pagkagising ko, eto na ako, basag na po yung panga. Buti pa ibang tao, nagawa mong tulungan. Pero ako na sarili mong kumpare, hindi mo ako nagawang tulungan. Iniwan mo ako sa ere. Wala man lang ako naibigay. Lumipas Pasko tsaka bagong taon. Wala man lang ako naibigay doon sa anak ko na umaasa sa akin. Habang siya nagsasaya, nakakapagtrabaho ng maayos ako, hindi. Nasira yung karir ko, yung takbo ng buhay ko. Sir Carl Tulfo, sana po mabigyan po ng hustisya itong nangyari sa akin. Maraming salamat po. Sir, ang nakakalungkot no, na yung kaibigan nyo, yung trinaton yung kaibigan ngayon nirereklamo ninyo. Dahil nga hindi kayo tinulungan. Tama yung sinabi ni Sir Carl kanina, ang tunay na kaibigan, hindi ka iiwanan. Pero yung nangyari sa'yo, na-aksidente kayo, yung ibang tao nagawa niyang tulungan, pero ikaw parang pinabayaan. Yung pumunta po siya sa amin doon sa Super Club, tapos nagkainuman, may mga bisita rin po kasi kami. Ngayon, natapos po kami, mga 6 po yata, mag-uumaga na kasi may araw na nakauwi na po kami. Ngayon, yung jowa niya na tiga Baguio, nag-chat sa kanya. May mga tampo-tampuan, nagpapabebe pa yung dalawa. Kumbaga parang itong babae, nakabook na ng van para papunta ng La Union. Ngayon, chinat siya na magpapasundo daw yung babae doon kay Alexis. Oo, sa kaibigan ngayon, mo. nakahiga na po kami. Nakauwi na po kami, as in talagang nakahiga na, wala na po ngayon, kami. sinama ka. Ngayon, sabi niya gano'n, ano pre, hindi mo ba ako sasamahan? Sabi ko, pre, ayahan mo na lang si ate na na pumunta rito. Sabi niya gano'n sa akin, iiwanan mo kami? Siya po nagpasok sa akin doon sa Super Club. Kumbaga, parang bilang pakonsuelo ko na lang po sa kanya. Pakonsuelo ko na lang po na, sige, samahan kita. Anong oras yun? Sabi niyo, tulog na kayo or nakahiga na kayo? Mga 6:30 po, gano'n, mga alas 7. Ininganyo ka na sumama sa kanya dahil umano dito sa gusto niyang puntahan na kinakasama niya, na jowa niya. Now, gusto ko lang tanungin, gano'n na ba kayo katagal ang inyong pagsasama or pagkakaibigan? Nakilala ko po siya sa Baguio 2018 po. Nakilala ko lang po siya ron sa Baguio kasi DJ siya, waiter po. Parang dahil ipinasok ka dun sa trabaho niyon, okay naman yung trabaho niya para sa'yo, parang nagkaroon ka ng utang na loob sa kanya. Tama ba? Opo. Gano'n na nga. Na kaya kahit man kung ano man pakisuyo niya sa'yo, ginagawa naman ng paraan para maayos itong sinasabi niyang problema kasama dito ng kanyang kinakasama. Now, itong kumpare mo, anong pangalan niya? Alexis Supano po. Alexis Hufano. Nagkaroon ng aksidente. Ano naman ang
nangyari pagkatapos? Sinubukan mo ba siyang tawagan or sinubukan mo siyang Ang pakiusapan, nangyari nasagutin ka niya? Anong naging usapan ninyo? Wala po kaming actually ng pirma, wala pong ganun dahil nasa Hindi, hospital kahit po tawag, ako may eh. naging pangyayari ba na gano'n? Hindi, yung pag-uusap lang po sa personal. Ang sabi ko sa kanya nung una, pre, wag mo akong iwanan. Sabi niya ganun sa akin, tsaka yung babae na jowa niya, kasi nasundo namin yung jowa niya. Nasa hospital pa po ako. Sabi Okay. ko, pre, wag niyo ako iwanan. Alam niyo naman yung sitwasyon ko. Sabi niya gano'n, hindi ka namin iiwanan. O hanggang sa nangyari, na nasa hospital ako, hanggang sa naoperahan po ako, sabi ko sa kanya, pre, yung PhilHealth ko na lang gagamitin ko dahil alam ko may problema ka eh. Kumbaga may babayaran ka doon sa napatay mo, may babayaran ka pa ron doon sa nabangga mong jeep. So may napatay siya na ano? Meron po. So, ang nangyari, yung ginamit ko para mapabilis po yung pag-opera sa akin, yung paglabas ko doon sa hospital, yung PhilHealth ko po ginamit ko. Okay. So, anong gusto mo mangyari ngayon since lumapit ka dito sa aming tanggapan? Gusto ko lang po, sir, kasi katulad po nito, ito po, hindi po gumagaling, nagkaroon ng infection, sir. Kumbaga parang tatanggalin po yung bakal, operahan po kasi ako, lalagyan po ng panibagong bakal, sabi ng doktor eh. Okay. So, panibagong gastusin. Hindi ko po alam kung saan ko po mahagilap Alright. yung Okay. panggastos. Actually, nasa kabilang linya na ngayon itong inireklamong kumpare na si Alexis Sufano. Kausapin na natin ngayong araw. Magandang umaga po sa inyo. Sir, ito rin po, masama po sir. Ngayon, yung trabaho ko lang po, extra lang ngayon kasi nawalan din po ako ng steady na trabaho. Kaya ito na lang ang ko siguro. Pag nakabalik ako sa steady na trabaho ko, sige po, tutulong po ako. Hindi, Iniwanan sir, po kasi yung problema dito, sir, ay meron siyang agaran na kailangan pong gastusin. Na kung saan meron po siyang, dito po sa kanyang panga, ay meron pong pinasok na bakal. Now, kailangan po ito meron pong operahan ulit at nagkakaroon na siya ng infection, parang panibagong bakal ang ilalagay. So, panibagong gastos po ang mangyayari dito. Ang nangyari po kasi, sir, ang dahilan po na naging aksidente ay dahil po sa inyo, hindi po pwede na sabihin na tutulong lang kayo. Kasi kung ganun, ay baka humantong po si sir na paabutin pa niya, na ilapit pa niya dun sa ating kapulisan kung sakali naman na hindi po kayo magkasundo na maayos. Usapan na lang po namin. Mahirap po yung trabaho ko ngayon. Extra lang po talaga ako ngayon. Ano kasi, Alexis? Alam po ni kumpare ko yan. Nakikita niya rin kung dire-direct yung trabaho ko. Wala na kasi yung trabaho ko nung una. January pa lang, wala na ako doon. Kaya ngayon, pa-extra na lang ako. Sa ngayon, sir, masabi ko, ang bait niya po. Ang bait niya pong kausap ngayon. Kasi sir, hindi naman po ganyan ginawa niya sa akin eh. Hindi naman po nung kasama ko siya at magkatabi po kami ng bahay. Alam na pong ganito yung sitwasyon ko. Nagagalit siya sa tuwing hindi ako kumikilos. Sabi ko sa kanya, bedridden ako. May bali ako, hindi ako pwede magkikilos. Nagagalit siya. Isipin mo sir, gumawa siya ng luga. Gusto niya 3 araw ko ubusin. Hindi naman tol. Pwede mo naman Hindi ganoon. Pwede mo naman itapon. Hindi ganoon. Hindi tama kasi. Hindi kasi Alex, hindi tama yung ginagawa mo. 'Di ba? Nakita mo na aksidente na tayo, mas nauna mo pang ipaayos yung sasakyan mo sira para yabangan yung kapatid mo. Hindi ko na pinaayos. Nandun na kinuha na yung sasakyan. Hindi totoo yun. Nakapagbayad ka na, hindi aayusin. Wala na akong sasakyan dito. Walang sasakyan. Hindi. Ngayon, napakabait Hindi ko na mo. tinuloy na pinagawa yun kasi wala nang pera. Napakabait mo ngayon. Walang pera. Nagtatrabaho ka, walang pera. Extra, regular ka. Hindi, tignan mo yung schedule. 3 lang ang schedule Sir, mo ngayon. ganito na lang no, meron po kayong responsibilidad bilang isang tao nagdadrive ng sasakyan. Now, ilagay natin sa sitwasyon na parang ilagay natin sa mga third-party app na kung saan nagsasakay sila ng kanilang mga pasahero. Kapag ang kanilang pasahero ay nagkaroon ng problema at sila ay nagkaroon ng aksidente, sasagutin yan ng mismong nagdadrive ng sasakyan. Now, nagkaroon ng problema, may nasagi ka na iba, ito naman ay nasawi. Ito naman kasama mo na matagal mo ng kumpare or kung ano man, matagal na kayong magkaibigan, bakit hindi nyo po siya magawa ng paraan? Kasi nasagot nyo naman ng iba. Ang para sa amin, kung ayaw mo naman, kung hindi mo talaga magagawa ng paraan, kung hindi mo sisikapin,
kahit papano masagot siya, then sir, hantong po tayo doon sa possible po na pag-file ng case laban sa inyo dahil meron po kayong legal na responsibilidad na sagutin po ang tao na perwisyo nyo. Alex. Anong paraan? Anong paraan? Subukan ko pong lumapit sa mga kaibigan ko. Umiram na lang po, ramang ko na lang. Wala talaga akong trabaho ngayon na stable. Ang gagawin natin, magkakaroon kayo ng sinasabing kasunduan sa barangay. Magkakaroon tayo ng pirmahan para meron tayong black and white na talaga nagpapatunay na nagkaroon kayo ng sinasabing kasunduan. Kung sakaling hindi nyo po yan, sir, tinupad, ay talagang hahantong po dun sa sinasabi natin possible na pag-file ng case sa inyo. Huwag naman natin paabutin sana doon. Ayoko rin po ng ganun. Siguro pagkatapos na lang na aming programa natin pag-uusapan, ipapakausap ko na lang siguro itong kung sino man pwede tumulong sa ating barangay. Ito pala, itong barangay San Francisco, San Fernando, La Union. Pupunta rin po ako doon ngayon po, sir. Sige, walang problema. Siguro ganito, kausapin na natin sa kabilang linya itong si Cap Conrado Busa ng barangay San Francisco, San Fernando, La Union. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Magandang umaga din po, sir. Yes. Cap, mabilisan na lang makikiusap na lang ako na patulong na lang po, Cap, dito sa pag-mediate dito sa dalawang panig na kung saan magkaroon sila ng pirmahan para meron po tayong papeles na pagbabasihan na kung sakali po hindi po tumupad ang kabilang panig dito sa kanilang kasunduan. Okay po sa inyo, Cap? Okay po lang po sa akin, sir. Okay. Sige po, Cap, at wala pong problema yun at asahan po namin yung magiging update ninyo tungkol dito. Okay po, Cap? Okay po, sir. Okay, sige po, Cap. Maraming salamat sa inyo. Now, balikan ko si Alexis. Alexis, pumunta ka doon sa barangay, kasama itong si Al, magharap kayo doon, magkaroon ng mismong pirmahan, kung kailan sisimulan bayaran, at kung paano mo gagawa ng paraan, ilalagay dapat mismo doon sa papel, magpipirmahan kayo para magkaintindihan kayo. Kasi kung walang uusad dito, sir, ay aabot po tayo dito sa kasuhan na ayaw naman natin paabutin doon. Okay? Mahirap po. Oo. Okay. Alexis, masasabi ko lang, tatayo kami dito kay Al. Kasi iniwanan mo daw siya, hindi namin iniiwan. Kaya aasa kami sa iyo na gagawin mo yung parte mo talaga na haharap ka sa barangay. Okay? Okay, alright. Maraming salamat sa iyo. Alright, Sir Al, Salamat maraming salamat dito sa paglapit sa aming programa. Gusto ko muna na magkasundo kayo dun sa barangay. Pagkatapos magkasundo dun sa barangay, dapat itupad niya ang kanyang pangako. Kung hindi, hahantong tayo sa pag-file ng kaso laban sa kanya. Alright, sir? Para ang court ang magmamandato sa kanya na magbayad dito. Okay? Maraming po salamat, Sir Carl. Alright. Maraming po salamat, Sir. Okay, maraming salamat sa inyo, Sir Al. At dyan po tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang Bitag, ilalaban ka Digiwan. Ako si Carl Tulfo, ang kasama kong co-host ko na si Bitag Dean. At ito ang hashtag, Ibabitag Mo. Hello po, ako nga po pala si Al Gonzaga Sibilina. Maraming pong salamat, Sir Carl. Kahit pa paano nagkaroon na po kami ng usapan ni Alexis doon po sa kanilang barangay. Nababayaran po niya ako ng 55,000. Hulugan nga lang po kada kinsenas katapusan, meron po akong 1,500. Bali 3,000 po kada buwan na matatanggap ko. Marami pong salamat po sa inyo.